Tapos na. Ito na ang unang pagkakataon kong lumipad. Wala pang ibinigay na seatbelt. Nakita ang posisyon ng bumabagsak na may hawak ng larawan, sobrang kakaiba. Mas mabuting huwag lang magpaka-cool. Agad na maghanap ng paraan para makaligtas. Malapit na akong mabangga, bibigyan mo pa ako ng punto sa estilo. Lin Chen, subukan mo rin ang pagsubok. Hinahawakan mo ang pulso ko sa ulo. Para kang batong gustong magpahinga na lang sa lugar. Totoo, hindi niya ako pinapansin. Pero parang pinapaalala niya sa akin kagabi. Parang ang tawa mo ay parang nabubulok na takure na umaapoy. Haha. Walang silbi ang pagtuturo mo. Hindi makikinig ang araling bato sa iyong kwento. Ang plaka na ito ay parang kinuha mula sa ilalim ng kawali. Siguradong hindi ito mula sa iyong pamanang spatula. Ay naku, Lin Chen, bakit parang may slide ang daan mo? Itong klase ng depektibong hayop, huwag nang gawing speed bump sa daan. Babalik ako at sasabihin kong ikaw ang umatras sa laban. Mukha namang kusa ang iyong postura. Lin Hao, para kang gansa na nagnanakaw ng kawali pero nag-aaral ng pagluluto. Mahabang leg. Maikling konsensya. Kaibigan, kung talagang may silbi ka, huwag ka nang magpanggap na pang ibabaw ng mesa. Aha. Nakapagligtas na nga, pero ang stability mo parang tao na naglalakad ng nagwawagayway ng pinto. Ito ay isang buhay o buhay. O kaya igawing panaderya akong pandesal. Mga kaibigan, magpakatino kayo. Simula pagkabata, hindi ako nakakakuha ng sapat na nutrisyon. Ako ay parang batang may ngipin na naghahanap ng kalungkutan. Ngayon, maghanap na. Akala mo ito ay palengke na pumipili ng mga gulay na nakakagat. Ikaw ang bagong may-ari. Ang iba ay nagigising na parang dragon at tigre. Ikaw ay nagigising na parang daga sa kuryente. Ang seremonya ay medyo nakaka-relate nga. Sino ka? Anong delivery service ang nagpadala sa akin ng nagsasalitang patatas? Ako ang malaking daga, malakas na hari ng Huang Lingzui. Natulog ng 3,000 taon. Pagdilat ng mata, nakita kitang nagpe-perform sa tambak ng kabute. Kaya, kaya mo bang makipaglaban? Nag-specialize ako sa output ng wika. Ang pisikal na pinsala ay katumbas ng balat ng butong pakwan. Mga kaibigan, hindi maganda ang sitwasyon. Yung nasa likod, mukhang hindi siya nandito para makipagkamay. Parang nagpapahirap pa sa atin. Di ba ikaw ang hari ng malakas na salita? Hindi ibig sabihin na malakas ang salita, mabilis pa rin ang paa. Mag-alis na tayo, kakaon lang ng mouse ko. Huwag mong agad i-shutdown. Yung galaw mo, pangunahing gamit ang isang sipa para sa espiritu. Hindi matutukoy ng kalaban. Kasi hindi rin nila natanggap ang balita. Kung mananahimik ka, tataas ba ang sansa kong mabuhay? Hindi, pero babagsak ang saya ko. Ang karangyaan ay hindi kailanman nawawala. Parang buong katawan ko ay pinagsama-sama ng 10 kahoy na bariles. Nagsasagawa ng isang membership package. Ang map ng espiritu ng lahat ng hayop ay talagang kinilala ka. Naiintindihan mo ba ang paboritong pancake ng lolo mo? Itong daga ay matandang empleyado na nakarehistro noong 3,000 taon na ang nakalipas sa tuli. Mas matibay ang serbisyo niya kaysa sa iyong pamilya. Huwag kang magyabang, mahina ang iyong dugo. Gusto mong maglakad ng pahalang. Kahit ang mga alimango sa dambuhalang bundok ay tititig ng nakakunot ang noo. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Una, mabilis maghukay. Pangalawa, matalas ang pandinig. Pangatlo, kaya mong kausapin ang bato hanggang sa magtanim ng moss. Pwede bang i-refund ang ikatlong item? Hindi ito ang pangunahing negosyo. Tinatanggihan ang 7 araw na walang dahilan na refund. Tingnan niyo itong tao. Payat na parang chopsticks na naging espiritu. Lahat ng pag-asa ay nawala. Ang mga pulang prutas sa silangan ay bagong hinog. Matamis na parang pulot sa palayok na nakikipaglaban. Dumaan sa maliit na daan ng kuneho. Kahit na may ngipin na nakasabit, nakakabawas pa rin ang amoy. Takot sa mga tinik, umiikot sa silangan. Nakapagturo na ang mga kuneho ng daan. Sa labas ng serbisyo, kailangang magbayad ng espiritu na bato. Marunong ka pa palang makipagnegosyo. Ito ay tinatawag na serbisyo sa pagitan ng iba't ibang uri. 5 bituin na papuri. Kung hindi maganda, ibabalik agad. Kaya nga pinapagawa sa akin ang business disciple na makipagtipan sa'yo. Dahil naiintindihan mo ang pagsasalita ng mga halimaw. Sa totoo lang, kaya kong makinig at makipag-usap at mapaisip ko pa ang kalaban hanggang magduda sa kanilang sariling buhay. Tapos, nakuha na talaga natin siya. Noong una, ang inaasahan kong bagong amo ay matapang at maganda ang aura. Napakalakas ng presensya. Pero pagdating mo, parang may mushroom na lumabas sa gilid. Sa palagay ko, ang ating relasyon ay pumasok na sa luxury edition. Hindi yung mga kanina ay mga maliit na isda lang. Yung totoong problema ay may daladalang basin.
Pwede bang makipag-usap? Pwede, pero parang ayaw makinig ng kabilang panig, parang buong pamilya ang nakasakay sa usapan. Hindi ba't kailangan din ng taong ito na mag-boot up? Sa bilis ko, kahit ang puno ay nahihiya. Baka kailangan ko munang magsulat ng resignation letter. Ang natitira ay nakasalalay sa iyo na mag-mic. Mga kapatid na Wolf, kalmado lang. Hindi sulit na kainin siya. Kaunti ang laman, marami ang buto. Pagkatapos kumagat, kailangan pang maghintay para sa remedial class. Sabi niya sa akin na tumahimik. Ikaw, tumahimik ka ba? Paano naman? Ito ay isang tahasang pag-atake sa aking dangal bilang propesyonal. Sino ang nag-alis sa akin mula sa buffet sa ulap na dagat? Kakagaling ko lang sa 30 ng 10,000. Ako ang iyong nakatatandang. Ikaw ang bagong may-ari. 3,000 taon na hindi nagkita. Bakit parang gong ka pa rin na marunong tumayo? Hindi pinapantay ng panahon ang aking mga sulo. Pinuno lang ako ng amplifier. Napakaingay pero may tradisyon. Ganito lang ang eksena at inaako pa rin ako. Huwag mong sisihin ang mga kabataan kapag may problema. Hindi naman shared power bank ang mga ninuno. Ang pag-unawa at pakikipagtulungan sa mga alaga ay mahalaga. Hindi lang basta sumigaw ng kuya sa simula. Sobrang puno na ng karga itong power bank. Alam na kung kailan dapat umatras. Sabihin mo sa taong iyon sa huangling. Huwag laging nakatingin sa mga bagong tao para takutin. Buksan ang isipan. Sobrang galing mo, senpai. Ang malakas ay ako, hindi ikaw. Ngayon, ikaw ay parang isang naglalakad na tanong. Na hindi pa nasusulatan ng sagot. Ako ay ang anino ng konpeng na natutulog sa lupa. Ikaw, may sira ang iyong hayop na ugat, ngunit kayang gisingin ang hayop na mapa, na nagpapakita na may natitirang kaunting pagkakaugnay. Tandaan, ang hayop na mapa ay hindi palamuti para ipagmalaki. Ito ay upang matutunan mong makisama sa lahat ng hayop. Naiintindihan ko, ito ang tinatawag na pakikinig sa hangin, pag-alam sa direksyon at paggamit ng terrain. Kung mahasa mo na, sa susunod na pagtakas hindi ka na mabubuwal sa puno at magdududa ka na ikaw ay isang pinto na nagbubukas at nagsasara. Sa totoo lang, pwedeng hindi na sabihin ng nakatatanda ang huling linya. Kung kailan lang talaga kailangang tawagin ka. Halimbawa, kayo dalawa, magkausap na parang maubos na kayo. Tara na, bumalik na tayo sa pamilya Lin. Sabihin mo sa ilang tao na kahit sa tambakan ng kabute, pwedeng lumabas ang bida. Lin Chen. Bumalik ka talaga. Mag-ingat sa mga salita, ito ay isang marangal na pagbabalik. Hindi ito isang ligaw na paglitaw. Ang pambungad mo. Ang emosyonal na talino ay parang walang laman na espiritual na bato. Lin Chen, naglakbay ka ng walang pahintulot. Ayon sa batas, bibigyan kita ng malaking pulang selyo. Hindi ako naglakbay ng walang pahintulot. Ang mga palatandaan ng ruta ay pinalitan ng mga antigong bersyon. Ipinakita pa sa akin ni Teng Qiao ang pagkakahiwalay ng koneksyon. Bumalik ako mula sa kailaliman ng mga disyerto. Ayon sa batas, kailangan magrehistro at suriin muli. Ikaw na may sira-sirang hayop na ugat, nakabalik mula sa malalim na bundok. Kakaiba na agad. Bago magsalita si Braso ng Espada, maaari bang magpakain muna si Loji ng isang baso ng tubig? Bumalik na buhay, hindi mo tinatanong kung nasaktan o hindi. Hindi mo tinatanong kung sino ang nagpalit ng baraha. Unahin ang kakaibang, hindi ka naman nagsusuri ng bagay. Ikaw ba ang nag-aalok ng saa sa mga bayas habang nag-aayos ng upuan? Isang maliit na hayop, naglakas loob pang makialam. Ano kung maliit? Kahit maliit na sili, kayang pasabugin ang iyong noo. Nakatayo ka dyan. Hindi ba't hindi rin umaakyat ang iyong isip? Hayaan mong hulaan ko. Natatakot ka na bumalik si Lin Chen at mapahiya si Lin Hao. Kaya gusto munang ituring siyang nag-abandona sa laban. Batas ng angkan, Artikulo 37, hindi normal ang ruta. Maaaring suriin gamit ang pagsubok na badge. Ang alam mo ba sa batas ng angkan ay ang pabalat at abo lamang? Paano mo nalaman ang batas ng angkan? Natulog ang daga sa loob ng 3,000 taon. Kahit nagising, alam na ang mga patakaran. Kayo mga kabataan ngayon, kahit daga hindi nyo matalo, talagang hindi ka pa rin nakakatulog sa bibig mo. Huwag nang magsalita pa, kung talagang pipilitin mong pumasok sa bunganga ng bangin. Kailangan ko lang sundin ang patakaran para pigilan ka. Pwede ang paligsahan. Hanggang dito na lang. Mananalo ako, huwag ka nang magpatuloy sa pagharang. Hintayin ko ang aking pagsusuri. Manalo ka. Ano ang gamit mo para manalo? Kailan ka matututo ng galaw? Ang unang espada ay diretso parang nagmamadali sa pagkain. Ang pangalawang espada ay mabilis parang ninakaw ang pagkain. Ang pangatlong espada ay hindi masama. Sa wakas naisip mo na espada ang hawak mo, hindi chopsticks. Ha ha ha. Ah, tama na yan. Ang matalo ng isang beses ay hindi nakakahiya. Ang matalo sa mga prehuwisyo ay parang inilagay ang ulo sa aparador ng sapatos. Ikaw ay disipulo ng bantay. Ang pinangangalagaan ay ang mga alituntunin, hindi ang mukha ng sinuman. Dadalahin kita sa pagsusuri. Salamat. Mali ang ukit sa likod ng baraha.
Hindi ganito kaluma at may patong na lahi ang baraha na ipinadala ngayon. Uy, ang kwento na mismo ang naglalahad. May ebidensya na tungkol sa pagpapalit ni Lin Hao ng baraha. Bumalik sa Lin family. Hindi para mag-away sa bahay, kundi para ilahad ang katotohanan. Tingnan natin kung kaninong mukha ang mas bagay na maging live emoticon. Lin Chen, hindi ka ba nahulog sa Wild Ridge? Parang sinasabi mong ang Wild Ridge ay isang exclusive na inn. Pumasok ka na hindi ka pinapayagang mag-check out. Ang mga side disciples ay dumadaan sa likod. Ngayon, ang harapang pintuan ay para lamang sa mga nagparehistro sa clan. Natapos ko ang pagsubok sa Huangling. Ayon sa alituntunin, maaari nang magparehistro para sa laban ng angkan. Natapos mo. Mukhang nakuha mo lang ang plakang ito sa tabi ng daan sa Huangling, parang pangbili ng gulay. Sigurado ka bang haharangin mo? Ang alituntunin ay alituntunin. Itigil mo, ito ay tinatawag na napiling alituntunin. Ang alituntunin ay para sa pangunahing daan. Hindi ito ang iyong ginagamit bilang hadlang na pangpigil na pamana. Tumahimik ka, maliit na hayop. Naiintindihan ko, hindi ka lang nanliliit ng tao, pati na rin ng daga. Napakaliit ng pananaw mo, parang mga bean sprout na hindi pa nababad. Bumalik na si Lin Chen, hindi ba't siya yung nawalang tao mula sa Huangling? May dala pa siyang trial token. Talaga bang lumipas na? Maari nang suriin, ibigay ito sa tagapagrehistro. Wala kang karapatang magpigil ng card nang walang pahintulot. Nagniningning ang bato ng bayan. Huwag kang umupo sa lupa. Tingnan mo, kahit ang bato ay mas may sentido kumpara sa iyo. Hindi ako nandito para makipag-away. Sumusunod lang ako sa mga patakaran sa pagpasok. Maaari kang pumasok. Kamusta ang pakiramdam? May naririnig ka bang parang tunog ng pagpasok ng bida? Walang musika. Pero matarik ang pinto, kakaunti na lang at ibabalik mo ako sa disyerto. Ang kakayahan mong sirain ang atmosfera ay katulad ng sa akin, mga kapatid sa guro. Lin Chen, paano mo kayang tapusin ang pagsubok? Dapat ikaw ang pinaka-interesado sa sagot na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Pinalitan ang mga palatandaan ng daan. Ihahatid ko ito sa tagapangasiwa para sa pagsusuri. Kung ito ay isang hindi pagkakaintindihan, ibabalik ko sa iyo ang kalinawan. Kung hindi ito isang hindi pagkakaintindihan, ipapaliwanag din ng mga alituntunin ng angkan sa akin. Mahigpit kaming sumusunod sa mga patakaran, hindi emotional. Kahit na gusto kong bigyan ka ng aralin sa sining ng wika, syempre, hindi ka makakapagsalita. Huwag kang masyadong magyabang. Ang laban ng angkan ay hindi basta-basta, hindi lang ito swerte para makabalik at manalo. Sige, magkita tayo sa laban ng angkan. Grabe, kakapasok lang sa pintuan na ito. At ang pagsubok mula sa matanda ay tuloy-tuloy. Talagang hindi pinapahinga ng Lin pamilya ang sinuman. Lin Chen, anong ginagawa mo dito? Nagpaparehistro para sa laban. Hindi biro ang laban. May depekto ang iyong beast vein. Kung pilit kang sasali, makakaapekto ka lang sa kaayusan. Makakaapekto sa kaayusan. Ang pagpasok ay maaari ring makaapekto sa kaayusan. Yung mga nag-aantay para bumili ng siopao. Naaapektuhan ba ang kalidad ng siopao? Saan nanggaling ang maliit na hayop na sobrang ingay? Kasama si Dawang Lin Chen. Pangunahing kasanayan, pakikipag-ugnayan. Pangalawang kasanayan, tumpak na paalala. Ang part-time ay nagpapasigla sa isipan. Ikalawang alituntunin ng angkan ng Lin. Sino mang nakarehistrong disipulo ng angkan ng Lin na nakatapos ng pangunahing pagsubok ay maaaring magparehistro sa laban ng angkan. Walang nakasaad sa alituntunin na ang mga kaugnay na angkan ay hindi maaaring lumaho. Wala ring nakasaad na ang mga may depektibong linya ng hayop ay hindi maaaring lumaho. Ang mga alituntunin ay mga alituntunin. Ngunit kulang ka sa lakas. Kung may mga pagkatalo sa laban, sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Hanggang sa matapos ang laban, nariyan ang mga hukom. Bukod dito, hindi ako sumali para magyabang, kundi para patunayan na mayroon akong kakayahan, na ipagpatuloy ang pag-aaral sa sining ng pag-aalaga ng mga nilalang, dahil sa iyong determinasyon na sumali. Kaya't simulan muna ang pagsubok sa pagkakaibigan. May galit ba sa'yo ang haliging ito dati? Hindi kami masyadong magkakilala. Kapag nakita ako, parang bato siya. Ngayon, sana ay mapakawalan niya ang salitang kapatid. Tingnan mo, pareho pa rin. Ayaw na niyang batiin ka. Lin Chen, umalis ka na.
Nakikita mo, walang opisyal na sertipikasyon. May bigat ang daga na ito. Pati mga haligi nagbigay na ng sertipikasyon. Nagbukas na ang pagsubok na haligi. Aba, mahusay din itong haligi sa paggawa ng eksena. Maaaring magparehistro ang ikalawang matanda ayon sa alituntunin. Unang laban kay Lin Yu. Lin Chen, swerte mo naman. Sa unang round, ako agad ang nakaharap mo. Mas mabuting sumuko ka na. Baka tumakbo na ang leopardo ko. Hindi mo na makikita kahit ang tail light. Uy, malaking pusa. Huwag kang magkamali, gusto ko lang itanong kung madalas ka bang natatalo. Hindi naman marami ang damit ng amo ko. Mahirap linisin ang balahibo. Nagagalit siya. Paano ito tatamaan? Kahit ang leopardo ay pwedeng gawing saranggola. Mukhang mahusay makipag-usap ang mga marmot. Salamat sa pagkilala, ang wika ay isang produktibong lakas din. Hindi malaki ang bibig, mataas ang kapasidad. Magsimula na ang laban, hanggang dito na lang. Huwag saktan ang kasama ng hayop. Puma, umarangkada ka. Talagang mabilis, parang may utang na hangin. Malaking pusa, ang lakas ng simula mo. Parang pansamantalang nakabitang takip ang sistema ng preno. Dito, yung huling galaw ang lakas. Parang ulan na naglalabas sa araw. Lahat nakasalalay sa paniniwala, haha. Huwag siyang hayaang madala niya, hawakan si Lin Chen. Nabalamang ng kalahating hakbang ang kaliwa, sobrang nagmadali ang kanan. Maaari bang magpa-reserve muna bago sumugod? Nawala ng mga buto ang mga manonood dahil sa pag-alog mo. Kanan likod. Ah! Achoo! Nang istorbo kayo. Hindi sinabi ng referee na bawal gumamit ng damo. Paano pa kung hindi namin siya nasaktan? Sino lang naman ang pinasok niya ay isang maliit na pulong sa ilong niya. Talagang walang paglabag. Kalma lang, malaking pusa. Mahalaga ang kontrol sa emosyon. Para kang isang nabigong naghahanap ng iyong buntot ngayon. Binabati kita sa pag-unlock ng lihim na anyo na damo na electric baton. Lin Chen Sheng. Oh. Pagod ka na, magpahinga ka muna. Ang mga bihasa ay nag-iisa, lalo na ako na umaasa sa salita, upang makaapekto sa laban. Kanina, muntik ka nang makagat sa buntot. Tawag doon ay taktikal na pagdikit sa gilid. Ang lugar na ito ay sobrang alikabok. Makakaapekto ito sa aking kinang. Grabe, hindi ito kompetisyon. Para itong runway show. Ah! Pwede bang muna mag-spray ng tubig? Hindi tinatanggap ng mga balahibo ko ang ganitong klaseng environment. Jinyu, ito ay isang kompetisyon. Kailangan din ng pangunahing estetika sa paligsahan. Maganda ang sinabi ng may-ari. Hindi ako makasagot pabalik. Ang pagiging malinis ay lakas sa laban. Saan ka nakatayo? Nakatayo ako sa malinis na side. Lin Chen, huwag mong akalain na panalo ka na kay Lin Yu. Ang bilis ng aking Jinyu, ang ilusyon ng liwanag. Ang mga talim ng hangin ay higit na mas mahusay kaysa sa mga karaniwang halimaw. Yung lupa mong daga ay maaari lamang maging tagapanood sa harap nito. Mayroong mga karaniwang tagapanood at mga mataas na antas na tagapagkomento. Ako ay kabilang sa huli, at may kulay ang aking font. Hindi mo akalain na magkokomento ako tungkol sa kulay ng iyong balahibo. Magaling, matagumpay mong pinindot ang aking buton para magsalita. Kalma, huwag nang banggitin. Maaari bang dalhin ito? Ang pag-aalaga sa anyo ay hindi itinuturing na kagamitan. Basta't hindi nakakaapekto sa laban. Hindi ito pag-aayos ng balahibo. Ito ay pagwak sa lugar. Si Dawang. Ang buntot ni Jinyu ay susi. Ngunit huwag siyang masaktan. Naiintindihan ang tumpak na panggugulo, pag-export ng sibilisasyon. Nagtatampok ng isang bagay na magdudulot sa kanya ng pag-aalala. Ang pag-aalaga sa mga hayop ay hindi utos ng isang puppet. Nagsimula na ang semifinals, si Lin Hao laban kay Lin Chen. Bumukas ang mga pakpak ng Jinyu. Hindi mo na makita, di ba? Ang ilusyon ng Jinyu ay maaaring makagambala sa pandama. Wala nang silbi ang ganyang galaw mo. Ang liwanag na ito ay makakatipid ng 3 tangke ng langis sa gabi sa bakuran. Ituloy mo lang ang pagpigil sa kanya.
Ginoo, mahalaga sa kanya ang Uwayhur. Napakahalaga. Ngunit huwag siyang saktan. Kapatid na Jinyu, ang pangatlong buntot sa kaliwa mo ay nadapuan ng alikabok kanina. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Sinasalita ko ito sa ngalan ni Mouse Brother. Talagang may kaunting alikabok, kahit na hindi ito nakakaapekto sa kabuuang ganda. Ngunit nakakaapekto ito sa iyong panloob na kaayusan. Unahin mo na si Jinyu. Hindi pwede, naguguluhan na ako. Narito na ang mahalagang punto. Anong gusto mong gawin? Manalo gamit ang buhangin sa akin. Huwag maliitin ang buhangin. Kahit maliit ang buhangin, ito ay para sa mga di matatag ang kalooban. Hahaha. Linhaw, ang unang aralin sa pag-aalaga ng mga hayop, paggalang sa pangunahing pangangailangan ng kasamahan. Para kay Jinyu, ang mga balahibo ay ang kanyang paningin at landas. Nakaligaw ang landas, at ang puso niya ay nagkakaproblema. Huwag mong palaging ginagamit ang mga salitang ito. Jinyu, huwag mong alalahanin ang hangin na pumapalo sa mga balahibo. Kung hindi mo malalampasan ang maliit na bagay na ito, ano pa ang silbi mong maging kalahating demonyong mandirigma? Ah, kapatid na Jinyu, para kang isang bulaklak na tinangay ng hangin, na kahit na nalihis, nananatiling mamahalin. Tumayo ka at ipagpatuloy ang laban. Naririnig mo ba? Ang hayop na kasama ay kusang tumigil sa pakikipaglaban, at ang may-ari ay hindi na makakabalik sa koordinasyon. Ayon sa patakaran, itinuturing na natalo sa laban. Imposible, hindi pa ako natatalo. Hindi ka natatalo sa buhangin. Natatalo ka sa hindi pakikinig sa sinasabi ng mga kasama. Ang buhangin ay simpleng nagpapaandar ng iyong mental na kampana. Punasan mo, ang pinong buhangin ay madaling mahulog. Salamat sa iyong marmot kahit maingay. Ngunit may konting sining. Sa wakas, may nakakaintindi sa akin. Hehe, sinasabi niya medyo. Huwag mong sirain ang atmosfera. Lin Chen, tiyak na gumamit ka ng mga hindi tamang paraan. Huwag siyang pahintuin, hindi ito bibilangin. Kailangan kong suriin ang kanyang beast chart. Narito na ang klasikong bahagi na hindi matalo. Huwag siyang pahintuin, kailangan kong suriin ang kanyang beast chart. Ngayon, kailangan itong linawin. Nabasag ang isip ko sa isang iglap. Ah! May mga hukom, mga tagapangasiwa, at mga alituntunin sa angkan. Kung may pagtutol sa resulta, maaari itong suriin ayon sa proseso. Kung nais mong pribadong suriin ang aking mana, hindi ito alinsunod sa alituntunin. Dapat tayong sumunod sa mga alituntunin. Huwag gawing basurahan ng emosyon ang arena ng laban. Kung sino ang nagmamadali, siya ang unang mag-uri. Linhaw, umalis ka na. Kung may hindi pagkakaunawaan, I submit ang pagsusuri pagkatapos ng laban. Isang may kapansanang Beast Vein siya. Bakit siya mananalo laban sa akin? Bakit siya makakapagising ng Beast Map? Tiyak na may problema. Hindi ka talo sa akin. Talo ka sa sariling hindi mo pagtanggap. Huwag mo akong turuan. Ah! Sino ba yan na nagkakaroon ng pulong at hindi ako pinapatulog? Nasa buffet na ako sa ulap sa panaginip ko. Sila ang maingay, hindi ka rin naman nagkulang sa pagbibigay ng ingay sa hangin. Ang tagapangalaga ng mga hayop ay unang pinapangalagaan ang kanyang puso. Bago ang puso ng hayop, ang kasama ay hindi isang kaaway o isang kasangkapan. Hindi mo man lang gustong pakinggan kung bakit siya huminto. Hindi ka talo ng walang dahilan. Handa akong makipagtagisan. Ngunit ayaw maging isang sandata na walang damdamin. Ngayon, ang lahi ay mas mahalaga kaysa sa resulta. Si Lin Chen ay nanalo ayon sa mga patakaran. Karapat-dapat sa pangunahing gantimpala. Tungkol sa pagpapalit ng ruta ng pagsubok, ito ay muling susuriin sa loob ng lahi. Ang mga kaugnay na disipulo ay pansamantalang hindi makakasali. Mabuting mungkahi na magdagdag ng aralin kung paano humarap sa pagkatalo. Tanggapin ang pagsaway at remedial na klase. Lin Chen, maaari mong kunin ang pangunahing mga mapagkukunan para sa paglinang.
Maaari ka ring maghain ng isang makatwirang kahilingan. Kukunin ko ang nararapat kong mga mapagkukunan. Bukod pa, nais kong nasa hinaharap ay buksan ang angkan para sa mga kabilang sanga. Ang mga slot para sa paunang bentahan ng mga pangunahing kurso. Magkakaiba ang lakas ng mga ugat ng hayop, ngunit hindi dapat wala silang kahit na pagkakataon na matuto. CJ, magagawa mo naman. Pero huwag kang magmalaki. Ngayon, kulang ka pa sa isang buong kabundukan at 2 bundok. At saka, kulang ka pa sa isang palong karanasan. Yes, by the way, kulang ka pa sa isang palong karanasan. Ay, sana mas kompleto pa ang payo ng nakatatanda. Hintayin ninyo akong magising bago ninyo ako buong hikayatin. Ang sama ng ugali ng senyor, parang bundok na hindi pa kumakain ng almusal. Saan ang susunod na hintuan? Hintuan, may kantina ba rito? May inihaw na manok ba? May libreng refill ba? Sekta ng mga tagapamahala ng halimaw. Narinig ko maganda ang kantina doon. Iyan lang ang iniintindi mo. Maaaring dahan-dahan lang sa pagsasanay. Huwag palampasin ang oras ng pagkain. Sa wakas, lumitaw na ang manuskrito ng mga espiritu ng mga hayop. Sino ang makakaintindi? Kakatapos lang umalis sa pamilya Lin, nahuli na sa tollgate, at ang bayad ay sa pamamagitan ng inihaw na manok. Ipinasa ni Lin Chen ang Wan Shu Zuling Tu para surin ko. Kilala mo ako. Mas mataas ang Lin pamilya. Nasa mundo na ang anino ni Konpeng. Nakalat na ang balita. Kung mapunta ang Wan Shu Tu sa kamay ng taong hindi matatag ang isip. Maraming mga lahi ng hayop ang magkakaroon ng problema. Matatag ang aming isip, maliban sa paminsang natatapakan ng buhay sa tambak ng kabute. Ang kabuuang emosyon ay kasing healthy ng steam bun. Huwag mo munang isulat ang iyong medical record. Sino ka? Ako si Bailing Yun ng lahi ng Tianhu. Wow, antas ng prinsesa ang karwahe ng USA. Sobrang taas ng kalidad, pati buntot ay may kasamang gwardya. Ikaw ang nagsasalitang bulating lupa. Mas tama, ikaw ay isang sining na hayop na kasama. Puno ng kakayahan sa bibig. Nakita ko na. Mas marami pang sinasabi kaysa sa buntot. Hindi masyadong agresibo. Tumpak na parang karayom. Hindi ko maibigay ang larawan sa iyo. Pero kung gusto mo lang tiyakin na hindi niya sasaktan ang mga hayop, pwede kang pumunta sa templo ng mga alagang hayop para magpatotoo kasama ang tagapangasiwa. Marunong ka namang sumunod sa mga patakaran. Siyempre naman, ngayon, ang estilo ko ay pagiging legal at sumusunod sa batas na kabataan. Hindi ako gumagamit ng madidilim na paraan. Minsan lang ako naliligaw. Sige, sundin na natin ang mga patakaran. Maaari kang lumabas mula sa aking bilog ng apoy. Hindi kita pipigilan. Inirerekomenda ng amo na ipakita ang hakbang ng pakikinig sa hangin. Huwag ipakita ang hakbang ng pagsunod sa tadhana. Huwag mag-alala, matatag ako. Matatag na parang nadula sa balat ng saging. Sigurado ka bang ikaw ang pinili ng Konpeng? Tawagin natin iyon na taktikal na pagsubok sa teritoryo. Madulas ang teritoryo. Komplikado ang emosyon. Medyo interesante. Maganda, kahit na parang eksena sa aksidente ang simula. Ngunit ang wakas ay maituturing na isang epektibong operasyon. Pwede mong purihin lang ang huling bahagi. Mukhang hindi ka talaga umaasa lang sa larawan ng mga hayop, kaya makakaalis na tayo. Hindi pwede, kaya mong makalabas sa paligid ni Huyan. Ibig sabihin lang yan ay may kakayahan ka. Tungkol naman sa kung ang larawan ng mga hayop ay dapat manatili sa iyo. Depende pa rin sa pagsusuri ng Yushu set. Grabe, ang checkpoint ay na-upgrade na bilang team supervisor. Pwedeng otomatikong mag-renew ang serbisyo. Sakto, pupunta rin ako sa sekte ng Yushu. Lin Chen, nangahas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Naku, parang nagising na ang senior dahil sa ingay. Sino yan? Bakit tumunog ang gong sa panaginip ko ng napakaaga? Kakaupo ko lang sa ikalawang round ng Yunhai self-service. Senior, isang hindi pagkakaunawaan lang po ito. Laging siya ang unang nagbukas ng apoy. Sa pansamantalang pugon sa daan ng bundok. Nakilala ng White Spirit Fish na clan ng Fox sa Langit si Senior Konpeng. Sa clan ng Fox sa Langit matagal na nilang hilig ang mag-imbestiga ng ganyan. Lumipas na ang 3,000 taon, pero di pa rin nila na-adapt ang kanilang negosyo. Ang chart ng mga hayop ay may kinalaman sa resonansya ng lahat ng hayop. Inutusan ako ng mga nakatatanda sa angkan na kumpirmahin ang pagkatao ng maihawak ng larawan. Huwag na nating pag-usapan ang pagkatao. Talagang hindi matatag ang estilo ng pagpipinta. Seni, parang nararamdaman kong nag-ebalwasyon ka sa akin. Maging tiwala ka, alisin mo ang nararamdaman. Malakas ang dila ng Seni. Sobrang labis ang output ng salita sa ating grupo. Parang may 3 tindahan ng kwentuhan na bukas. Kung gusto ninyong magpaligsahan, pumunta kayo sa sekta ng Yushu at sundin ang mga patakaran. Huwag gawing parang pansamantalang tindahan ang daan sa bundok. Ang daan ng pagpapahawak ng mga hayop, nakatuon ito sa pag-unawa at pagtutulungan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinakamalakas magsalita. Parang tinutukoy ako. Ngunit kumpleto ang kadena ng ebidensya na pwede nang gawing aklat. Panimulang pagsusulit ng sekta ng Yushu. Kung ikaw ang una sa kabuuang score, bibigyan kita ng inihaw na manok ng 3 buwan.
Boss, ito na ang pagkakataon. Hindi ito pagsusuri. Ito ang ideal na anyo ng kalamnan na kumakaway sa atin. Hoy, kalma. Esan, maging mas tiyak huwag hayaang masayang ang pagkakataon dahil sa idealismo. Sa loob ng 3 buwan, isang pagkain bawat dekada. Bawat pagkain ayon sa bilang ng tao. Walang masasayang na pagkain. Kung matatalo ka sa akin, ibigay mo ang manuscript ng lahat ng hayop sa aming pinuno para suriin ng 3 araw. Ang buong proseso ay saksi ng Yushuzong. Walang kukunin o masisira. Pwede pero sa panahon ng pagsusuri, hindi pinapayagan ang mga mapanakit na paraan. Pwede ang labanan sa loob ng mga patakaran. Hanggang sa makuha lang, magdadagdag ako ng isang bagay. Dapat malutong ang balat ng manok. Tumahimik ka. Mas maraming isip, mas kaunting sigaw ang kailangan ng mga kabataan. Lalo na ikaw, bulok na daga. Huwag mag-alala, senpai. Gagamitin ko ang boses ko sa mga mahalagang pagkakataon. Tulad ng pag-order ng pagkain. Wala kang naintindihan. Tara na, malapit nang magsimula ang pagpaparehistro sa Beastmaster set. Tingin ko, parang temporaryong grupo lang itong team na ito. Isang tao ang responsable sa ganda. Isang tao ang responsable sa pagkaligaw. Ikaw ang responsable sa paglikha ng gulo sa usapan. Ano ang responsibilidad mo? Ako ang responsable sa pag-iwas na makatulog ang mga manunood. Enye. Narito na ang Beastmaster set. Kapag tumunog ang tambol na ito, ramdam ko na ang panganib sa aking restoran. Huwag makisiksik sa pila. Bawal ang pumasok sa pila, mababawasan ang puntos. Kaya pala nakakapagsalita ang bato. Napakamatalino ng serbisyong ito. Pati ang pila, may taga-subaybay na. Huwag sayangin ang oras, hindi pa naman lumagpas sa limit. Unang yugto, pagsasaayos ng mga hayop. Mga sinisiyasat, bato at mga hayop na kasama. Hindi maganda ang pakiramdam ni Atuan ngayon. Kailangan ninyong gawin ito nang hindi pinipilit o sinasaktan. Hayaan niyo siyang mapahupa. Ingay. Hindi ito kabiguan. Ito ay pagtanggap ng magalang mula sa malambing na tindahan. Atuan. Kumain ka nitong ito. Gusto ko ng batang kawayan. Ayaw ko ng masustansyang pagkain. Kailangan mong matutong kontrolin ang emosyon. Hindi ito pagka-bad trip. Ito ay pagod sa trabaho. Hindi tama ang ibinigay na kawayan. Sino ang magiging masaya? Kahit sino ang kumagat sa kahoy, gustong umuwi na. Ikaw na ang susunod. Anong balak mong gawin? Huwag muna ngayon. Bro, hindi tama ang lasa ng sanga ngayon, di ba? Nakasaad sa labas na batang kawayan. Pag kinagat, parang kahoy na lychee. Parang nadaya ka sa kawayan. Sa panahon ng pagbabago ng season, nagbabago ang tubig sa kawayan. Baka nagkamali lang ng batch. Hindi ka naman nagwawala. Sadyang hindi lang komportable. Sabi pa nila, maselan ako sa pagkain. Ano bang maselan dito? Ito ay isang batayang paghahangad ng kalidad ng buhay. Ikaw na lang ang pumili. Maaari ka ring maglagay ng marka sa basket sa hinaharap. Madali para sa lahat na alagaan ka. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Pangunahing naiintindihan ko ay gutom. Kapag gutom ako, kahit damo ay kaya kong pag-aralan ang lasa. Hihi, amo. Napapaligiran ako ng kaligayahan. Ito ba ay pang-aliw o makipag-usap? Epektibong komunikasyon. Tama-tama, ito ay emosyonal na pamamahala sa high-end na laro. Ako ngayon ay tagapangasiwa ng plush area. Latios, perfect score. Wow! Humahanap at nakakakuha ng friendly mark ng isang maliit na hayop. Ipinagbabawal ang puwersa. Ipinagbabawal ang pananakit. Ipinagbabawal ang pagsira sa kapaligiran ng Flower Valley. Maaari bang makipag-chat? Kaya't ito ang aking larangan. Nakapaghanda na ang aking bibig. Talagang elegante. Ngunit nagdulot ito ng estruktural na banta sa aming 3 buwang pagsusulit. Nagdulot ito ng estruktural na banta sa aming karera. Una, hanapin ang maliit na hayop. Ang itim na si same pace ng master ay tumatakbo patungo sa atin. Ito ay isang accelerated version. Pinapayagan ng pagsusuri ang mga abala sa loob ng mga patakaran. Gusto ko lang makita ang iyong reaksyon sa sitwasyon. Ito ay tinatawag na pagsubok sa hangganan ng mga patakaran. Para kang naglalaro ng lubid sa tabi ng eksaminasyon. Ano na naman ang ginagawa mo? Kakaikot ko lang. Hindi pa mainit ang unan. Hiram na nakatatanda ang isang hininga. Ibalik ang pulutong ng mga bubuyog sa kanilang pugad. Yes parang tao pa rin ang usapan. Kaliwat kanan, maganda. Lahat ng homing ng hangin.
Nakarating ng ligtas. Kapitan ng eroplano, Lin Chen. Ang konduktor ay ang aking bibi. Mahal na prinsesa, ang hakbang na ito ay para sa pagtaas ng puntos. At sinamahan pa ng glitter treatment para sa buntot. Aaminin kong ang disenyo ng panggugulo sa pagkakataong ito ay hindi pa sapat na mature. Sa susunod, diretso na lang, walang kailangang palamuti. Talaga namang marunong kang sumakay sa pagkakataon. Natapos ni Lin Chen. At samahan ang mga bubuyog pabalik sa pugad. Karagdagang puntos. Nakikita mo ba, hindi lang tayo nag-exam, kundi nagmamanage din ng trapiko sa Flower Valley. Lahat ng ito ay isang bahagi ng isang mas malaking plano, nakatutok sa pagkakaroon ng pagkakasundo sa tao at hayop at pagpaplano ng ruta. Nagsimula na ang praktikal na pagsusuri sa lihim na lugar, random na pagpili ng grupo. Grupo 3. Ano ito? Dumating na ang tadhana, hindi ito mapipigilan, kahit mukhang gustong makialam ng sistema ng pagsusuri. Sabay-sabay na pinabilis ang pustahan sa pagsusulit. Ang kooperasyon ay kooperasyon. Ngunit ang unang pwesto ay akin pa rin. Doon tayo sa lihim na lugar para malaman ang katotohanan. Huwag mo akong hadlangan. Huwag kang mag-alala, karaniwan ay sarili ko lang ang hinahatak ko. Matatag ang serbisyo pagkatapos ng benta, at may magandang ritmo ang paghahata. Parang naglalakad sa laban. Parang naglalakad sa pagkatalo. Ang lihim na lugar ay testing ground ng sekta. Mayroong mga simulated na terrain at mga banayad na grupo ng hayop. Ang misyon ay kumuha ng 3 piraso ng tanda ng kooperasyon at bumalik bago magtakip silim. Kapag nasa panganib, durugin ang Jade Tablet. Agad na gagamitin ng konseho ang kapangyarihan nito. Naiintindihan, kaligtasan ang pangunahing. Ikalawang inihaw na manok, una. Huwag mong dagdagan ang pressure sa akin sa pagsusuri. Napakamagalang ng lugar na ito. Mas magalang pa kaysa sa paggising ko kaninang umaga. Mas mahusay pa kaysa sa gwardiya ng pamilya Lin. Ang gwardiya ay parang isang tao na nakaharang. Huwag lang makialam. Hanapin muna ang simbolo ng pakikipagtulungan. Ang pinakamadaling makuha na simbolo sa lugar na ito ay ang Wind Spirit Deer, tuwan-tuwan at ang Stoneback Turtle. May inihaw na manok ba? Kumonti ang sukat ng lihim na lugar, pati mga pangarap walang ibinibigay na sausawan. Haha, itong kabut ay may ejector function pa. May mga mekanismo sa upuan sa lihim na lugar. Prinsesa, kanina ang ginawa mo. May kaunting hindi pagsang-ayon sa iyong kaakit-akit na paraan. Parang diwata na tinamaan ng spatula. Tumahimik ka. Nasaan ang bag ko? Nawala rin ang akin. Ah! Nawala rin ang bag ko ng pagkain. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay pagyurak sa aking mga prinsipyo. Tao Keishu. Napakamahusay sa pagkuha ng mga bagay. Isa sa mga pinakamahirap na halimaw sa mga lihim na lugar. Mabilis at mahilig mangolekta, lalo na sa mga bag na walang nagbabantay. May rebelde sa mundo ng mga daga. Ito ay laban sa mga kapwa niya. Habulin. Huminto ka, nagnanakaw ng pagkain na daga. Kahit sa dulo ng mundo, pun ang listahan ko ng mga nagpapautang. Ah! Eh! Sinusubok ba ng lihim na lugar na ito ang pakikipagtulungan o ang mga galaw sa wrestling? Huwag magpaaksaya ng salita, nasa unahan ang lungga ng puno. Karaniwan lang ang pagkakaayos ng mga eliksir. Maganda ang kalidad ng mga rasyon. Pangit ang paraan ng pagtali ng mga bagahe. Parang uminom ng alak ang uod. Maligayang pagdating sa pansamantalang tanggapan ng hari ng mga daga. Para makuha ang mga bagay, kailangan munang dumaan sa pagsusuri. Pinadala ako ng aking amo. Hindi siya humihingi ng tawad ngayon. O ako ang magpatawag ng pulong sa mundo ng mga daga. Ibalik ang mga bagay. Huwag magmadali, kasalukuyan itong sinusuri. Maganda ang pagkakaayos ng bag mo. Malinaw ang pagkakategorya, tingnan mo. Ang problema lang, sobrang dami ng mga amulet. Parang traffic sa halimuyak ng bulaklak ang espasyo. Nakapagbigay ka pa ng review. Ito ang mga gamit ng examine. Kung kukunin mo, maapektuhan ang pagsusulit. Una, ako ang nagbabantay sa lihim na lugar. Pangalawa, ito ay tinatawag na pagsubok sa kamalayan ng pag-ingat. Pangatlo, masyado kayong pabaya sa pagbitbit ng mga bag. Ang kamalayan sa pagnanakaw ay kasing nipis ng basang biskwit. Hindi tama ang sinasabi mo. Pareho tayong mga daga. Paano mo maitutulad ang pagnanakaw sa taunang plano sa karera? Marmot. Isang grupo ng mga nag-uukit ng butas. Hindi niya naiintindihan ang mataas na estetika ng mga kolektor. Maaari mong questionin ang aking katawan, ngunit hindi mo maaaring questionin ang aking estetika. Bagamat ako'y maliit, malaki ang aking espiritual na aparador. May mga sekta pa ang inyong mundo ng mga daga. Huwag magpahinto, ang dignidad ng sekta ay nag-aapoy.
May naiwan pa siyang feedback card. Pangangalaga, mas kumpleto pa ang proseso ng serbisyo nito kaysa sa isang restoran. Ginoo, para kang bagong binigyan ng espesyal na pansin ngayong tagsibol. May kasamang panahon sa mukha mo. Huwag kang magsalita, nakakaapekto ito sa aking image management. Kung hindi ka makahabol sa kabataan, huwag na lang pilitin. Ang bilis ko ay sertipikadong lihim. Sige, isara ang daan. Gumawa pa siya ng backup para sa ruta ng pagtakas. Parang may proyekto itong daga. Sobrang dami ng lungga, hindi mahuli. Limitado ang oras ng pagsusuri. Kung magpapatuloy pa tayo, hindi natin makukuha ang 3 tatak ng kooperasyon. Inutusan akong makipag-usap ng amo ko. Sigurado ka bang hindi ka pupunta para makipagtalo? Paghahanap ng bagay pinakamataas na antas ng negosasyon tuuhe. Pinakamataas na antas ng negosasyon ay ang isipin ng kabilang panig na sa wakas ay natagpuan na nila ang organisasyon. Kapatid na daga ng daga, bakit mo pinapahirapan ang daga na nagmamadali? Lumabas tayo at pag-usapan ang pag-unlad sa karera. Pag-unlad sa karera, para sa iyo na nagbabantay sa isang bungkos ng mga bag. Na tila mayaman, walang pondo, walang pagkilala, walang daan para sa pag-unlad. Masaya ka ba? Bakit parang nagkakaroon ng pulong ang mga nakatatanda? Nakakabaliw, pero mukhang talagang nakikinig siya. Kapatid na hari ng shoe, araw-araw kang nangangalap ng ganitong karaming bag. May pumuri ba sa'yo? Wala. May nagpapasalamat ba sa'yo sa pagpapataas ng kamalayan sa pag-ingat? Wala. Tapos na ang pagsusuri. Hindi ba't puro sigaw niyo lang ng sino ang nagnakaw ng bag ko? Tingnan mo, ang ginagawa mo ay trabaho sa pagbabantay. Ang dala mo ay ang mansa ng pagiging magnanakaw. Anong tawag dito? Ito ang tinatawag na hindi nakikita ang halaga ng posisyon. Ang performance mo ay natatabunan ng batikos. Dati bang palihim na nag-aral si Dahuang? Hindi siya tulad ng groundhog, parang isang elder na nagpapatawag ng pulong. May dala pa siyang tsaa. Iba naman ang amo ko. Kahit madalas siyang mabigo kapag nangunguha ng kabute. Pero ang maganda, sumusunod siya sa mga alituntunin. Tinulungan mo siyang mabawi ang mga gamit. Ipapahayag niya sa publiko ang iyong mga nagawa. Maaari akong gumawa ng talaan ng mga nawawalang bagay. Na nagsasaad na tinulungan ng hari ng daga ang pagbabalik. Pirmahan. Isulat ang pangalan ng mas malaki. Kung tutulong ka sa mga nag-aaral na mahanap ang kanilang mga bagay, ang Yushusek ay magbibigay din ng kontribusyon sa mga bantay na halimaw. At mayroon ding magandang samahan sa grupo. Narito kami na may mga amo na naliligaw. Prinsesa ng mga fox na mahilig sa kaayusan. Ako na may matatag na kakayahan sa wika. Pagkatapos mong sumali, ikaw ang magiging responsable sa paghahanap at pag-ingat ng mga bagay. Kinabukasan ng mundo ng mga daga. Bubukas ang mga posibilidad hanggang sa makapagpatuyo ng mga kumot. Talagang hindi mo ako ituturing na kasangkapan. Ang mga hayop na kasama ay mga kaibigan. Hindi ito isang kasangkapan. Handa ka bang tumulong? Malugod naming tinatanggap. Kung ayaw mo, kailangan mo ring ibalik ang mga bagay ng lahat dahil sa kanila talaga iyon. Nakuha na. Maaari akong sumali sa inyo pansamantala. Itinalaga bilang kapitan ng pangkat sa paghahanap sa lihim na lugar. Maligayang pagdating sa koponan. Mula ngayon, huwag ka nang masyadong kumuha ng mga supot. Kumuha ng mas maraming karangalan. Bumalik na ang supot ko. Sino ang naglagay sa supot ko ng isang papel na may payo sa pag-ingat? Sobrang profesional talaga. Kahit sa pag-iingat, ramdam ang profesionalismo. Mayroon talaga siyang hangganan, hindi siya natutukso sa pagkain. Ang puso ng daga ay matigas na parang pinatuyong kanin. Talaga namang kaya mong gawing kakampi ang halimaw sa pintuan. Pangunahing dahilan ay ang matatag na pagganap ni Dahuang. Tawagin mo akong tagapayo sa pag-unlad ng daga. Sandali, may kakaibang amoy sa kailaliman ng lihim na lugar. Kandidato. Parang wala silang peking lisensya sa pagsusulit at saka mga panghuli ng hayop. Yung panghuli ng hayop hindi naman gamit sa pagsusulit. Sundan mo ako. Biglang naging pangunahing misyon ang side quest ng pamilya. Yung urgent na may pulang selyo pa nga. Mabilis ang galaw mo. Tandaan ang marka ng hayop na nakuhuli. Umalis sa lihim na lugar. Sobrang pabaya ng disgis na ito. Parang pinahiram lang ang badge sa isang pansamantalang lugar. Ang Thief Beast Group ay espesyal na kumukuha ng mga marka ng Beast Companion ng iligal. Sinisira ang tiwala sa pagitan ng tao at hayop. Wala bang mga tagapangasiwa ang Beast Control Sec na nag-iinspeksyon? Gumamit sila ng SilentNet. Sa maikling panahon, maaari nitong hadlangan ang orihinal na bola. Nanakaw pa kayo, tapos ina-upgrade pa ang technique. Mas mabuting magpalit ng trabaho, maging tagapag-ayos ng kandado. Huwag saktan ang mga hayop. Hoy, kayong tatlong pansamantalang aktor.
Nakabaligtad ang pagkakabit ninyo ng mga plakang pang-eval. Ganyan lang ang kakayahan ninyo, pero lumalabas pa rin kayong gumagawa ng masama. Bumalik muna kayo at aralin ang simetriya. Durugin ang pangkaligtasang jade plaka. Ipaalam sa tagapangasiwa. Masama kung mahahalata. Ginoo, humihiling ako na baguhin ang naunang ruta para sa kaligtasan. A-upgrade ito sa estratehikong paghahanap ng proteksyon. Ang bagay na ito ay hindi isang buhay na hayop. Ito ay isang nabagabag na mekanikal na hayop. Hindi ito pwedeng sapilitan. Kailangan munang putulin ang kontrol. Naiintindihan na ang pagputol ng kahoy ay hindi tunay na kakayahan. Ang pag-alis ng plug ang tunay na trabaho. Ah! Tapos na, ang nakatatandang kapatid ay tatawagin ng kwento na parang may patalim na. Sabihin mo, bumagsak na ba ang bundok ngayon? O ikaw na naman ang nag-ani ng kabute at napasok sa gulo. Nawala sa kontrol ang mekanikal na hayop ng nakatatandang kapatid. Kailangan ng tulong para makontrol ng 5 minuto. Basta ng 5 minuto, itinuturing ng overtime ang bawat saglit. Mataas ang tingin sa'yo, kuya. Kung mag-iingay ka pa, bawasan ko pa ng 1 minuto. Hindi pwedeng laging umaasa lang sa kuya. Kailangan nating hanapin ang core. Nasa likod ang control line. Dapat nasa ilalim ng balikat ang core. Makakaliko ako sa ilalim. Hanapin ang bagay. Makakadaan ako mula sa ilalim. Mag-aalaga. Pero kailangan niyang huminto ng 3 segundo. Ako ang mag-aakit sa kanya. Huwag magmalaki. Huwag kang mag-alala, sanay akong humatak ng atensyon ng mga kakaibang bagay. Kahit ang mga kabute, itinuring akong kamag-anak. Talagang malapit ang loob nila sa akin. Unang minuto. Bakit nandyan ka sa lahat ng dako? Ikaw ba ang customer service ng Secretarium Flooring? Ah! Nakakabaliw pero epektibo. Ang kabuting ito ay isang destiny launcher. Hahaha. 3 minuto. Bilisan mo, hindi ko pa natatapos ang panaginip ko. Huwag mong pipigilan ang takbo ng kwento ko. Kayong 3, huwag nang pindutin pa. Umuusok na ang mga mekanismo, pinipindot pa rin. Gusto ba nilang mag-apply siya para magretiro? Igalang natin ang mga manggagawa ng kahoy. Musang. Nakuha. Ah! 4 na minuto. Ayos lang, hindi naman ako pinagsobrahan sa overtime. Pumasok ang Beast Tamer Group sa lihim na lugar. Sasalain ng sekta ang lahat. Nakatulong kayo sa pagprotekta sa mga kasama at mga alaga. Karamihan ay dahil sa magandang pagtutulungan ng lahat. Siyempre, hindi maikakaila ang aking kontribusyon sa pagsasalita. Talagang hindi maikakaila ang iyong ingay. Maraming salamat, Senior, sa matatag na puna. Tandaan, ang paghiram ng lakas ay hindi pag-asa sa iba. Ngayon nagwagi kayo, dahil ginawa ng bawat isa ang dapat gawin. Tandaan ko yan. Ang senior mong si Konpeng. Medyo mainitin ang ulo. Ay, wala nang magawa. Nadistorbo namin ang oras ng pagtulog ng matanda. Mas tumpak, paulit-ulit siyang ginising ng takbo ng kwento. Amo, kami ang una. Opisyal lang nakalista ang aming negosyong pagsusulit. Dumating na ang sandali ng pagtunog ng kampana sa buhay ng daga. Huwag gumamit ng salita ng basta-basta. Panalo lang kami sa pagsusuri. Hindi kami nagbubukas ng palitan ng kalamnan. Si Lin Chen ay nagpakita ng matatag na pagganap sa 3 pagsubok. Sa unang pagsubok, nakipag-ugnayan siya sa Stone Iron Beast. Sa ikalawang pagsubok, inihatid niya ang mga bubuyog pabalik sa pugad. Nais kong sumuko sa kasunduan. Kailan po nakatakdang I-serve ang inihaw na manok? Hindi ako nagmamadali. Nais ko lang sanang I-follow up ang progreso ng kasunduan. Ngayong gabi, mahal na prinsesa, napakamaasahin. Bumukas ang pagkakataon na ito. Kahit ang hita ng manok ay naamoy ang hinaharap. Para kanino ito? Para sa aking espiritual na guro na si Ituan. Kahit na hindi siya nandito, ngunit hindi dapat mawala ang seremonya. Ang mga usbong ng kawayan ay kumakatawan sa aking paggalang sa malambot na kaligayahan. Talaga mong dinala ang tagapagbantay ng lihim na lugar bilang pinuno ng paghahanap ng mga nawala.
Pansamantalang kasama, handa itong tumulong maghanap ng mga nawala. Handa rin itong matutong hindi basta kumuha ng mga gamit. Ngayon, ang pangunahing alok ko ay isang lehitimong serbisyong pag-ingat. Bago kumuha ng mga gamit, magparehistro muna. Ang pagbabalik ay saklaw ng after sales. Magaling! Ang kinabukasan ng mundo ng daga ay panatilihin natin ng magkasama. Huwag mong ipahiya pa ang mga kasama mo. Sino ka ba talaga? Isang di kumpletong ugat ng halimaw. Ngunit kaya nitong pilitin tumugon ang mapa ng libu-libong halimaw. At pati ang natitirang anino ng konpeng ay makakatulong. Sangay ng pamilyang Lin. Nakaligtas mula sa pagpapalipad ng kabute sa disyertong gulod. Bagong estudyante ng Beastmaster sect. Sa kabuuan, karaniwan pero matibay ang buhay, at madalas akong nagdadala sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo siya naliligaw? Lumabas ang manual ng lahat ng hayop, hindi lang ito iyong pagkakataon. Nakasulat sa sinaunang scroll ng Fox Clan. Ito ay may kaugnayan sa libingan ng sinaunang Diyos ng hayop. Kapag kumalat ang balita, mas maraming tao ang magtutuon ng pansin sa iyo. Kaya mas lalo kang kailangang pumasok sa Yushu Sect para mag-aral. Hindi makakarating ng malayo sa isang larawan lang. Kailangan mong umasa sa sarili mo. Sa wakas, ang may-ari ay mula sa mushroom slingshot na uri. Pinili nitong mag-evolve sa growth type. Lin Chen at ang puting isda. Punong tagapangasiwa, hinihiling niya na agad kayong bumalik sa sekta. Anong nangyari? Agarang ulat mula sa hangganang bayan sa timog. Hindi pang karaniwan ang pagtipon ng mga halimaw sa mga bundok at kagubatan. Pinaghihinalaang may lihim na nagtataboy sa kanila. Hiniling ng commander na padalhan tayo ng mga tauhan mula sa sekta ng pagpapaamo ng halimaw para tumulong magpakalma. Ito ang mahalagang bagay, at saka nagdagdag pa ang clerk ng isang huling pangungusap. Pakiusap, pagpadala ninyo ng tao, dalhin na rin ang 2 sako ng dekalidad na pagkain para sa baboy. Ayon sa pinuno ng gwardiya, tumaas kamakailan ang gana sa pagkain ng kanyang baboy na tagapayo. Kailangan ng dagdag na lakas para makapag-isip ng taktika. Ganoon ba ka-espesyal ang kapitan ng timog? Sikat nga. Mga kamag-anak ng baboy tagapayo, may bagong kasamahan sa susunod na hinto. Kumpirmahin ko lang. Ang unang bahagi ay nag-aalala ang bayan. Ang ikalawang bahagi ay kailangan kumain ang baboy. Ang dokumentong ito ay mula sa Crisis Channel. Lumipat na ba ito sa Kitchen Channel? Naiintindihan ba ng lahat? Sa isang segundo, may bagyo na paparating. Sa susunod na segundo, pagbili ng pagkain para sa baboy. Mas matindi pa ang pagliko ng emosyon kaysa sa paglipad ng crane. Tama ang sinabi mo, ang tagapangalaga ng timog na si Kimu ay kilalang may natatanging estilo. Maayos ang mga tiklop ng dokumento. Tiyak ang sulat, ipinapakita nito na hindi nagmamadali ang sumulat. Posible pang kakakain lang. Kaya mo pang makita yan. Profesional na pag-iingat, kasabay ng pagmamasid. Ang bag ay may sinasabi. Ang papel ay pwedeng tumagas. Koneksyon ng mga bundok sa hangganan ng timog. Kung magulat ang mga hayop, ang mga tao at mga hayop ay maapektuhan. Lin Chen, bailing you. Kakatapos nyo lang sa pagsusulit. At mayroon kayong karanasan sa pag-aliw ng mga hayop. Kaya't sasama kayo sa biyahe upang tumulong sa pag-verify ng dahilan. Naiintindihan ng disipulo, huwag mag-alala, nakatuon kami sa maayos na komunikasyon. Kung kinakailangan, magdadagdag kami ng dekalidad na puna. Maaaring magbigay ng puna. Huwag maapektuhan ang mga seryosong bagay. May hangganan ako sa aking trabaho. Hindi, dagdag na paliwanag, kailangan gilingin ng pino ang tofu. Sobrang mapili nitong si Ginoong Zhu sa pagkain. Talagang may mga pamantayan itong si Ginoong Zhu. Walang nakitang utak, ang kalidad ng buhay ay agad akong nahata. 2 bag ng pinong toyo, naka-add na sa listahan ng bagahe. Dahan-dahan. Parang ang buhay ko ay binabaligtad ng hangin. Ang susunod na pahina ay puno ng panghihinayang. Konting tiis na, malapit na. Inaalagaan, paghahanap ng mga bagay, hindi ko na kaya. Nasa Nanjing na ang aking kaluluwa, nakapila na. Kung talagang mag-aalboroto ang mga hayop, hindi ganito kaluwag ang hangin. Naamoy ko ang amoy ng tofu. Sigurado ka? Maaari kong questionin ang direksyon ng aking buhay, ngunit hindi maaring questionin ang aking saklaw na radar. Nakapaglokasyon ito ng kalahating piraso ng pancake mula sa 3 kalye ang layo. Mukhang hindi biro ang mga dokumento. Dumating na ba ang mga bisita ng Beastmaster set? Sabi ng general, huwag munang umakyat sa pader ng lungsod. Pumunta muna sa babuyan. Aba, ang simula ng South Region Instance ay sa babuyan. Mukhang may magandang ideya ang nagdisenyo ng mapa. Diretso tayong ipasok sa tiyan ng kwentong baboy. Afu, kumain ka ng mas marami. Masyado kang na-stress lately. Huwag mag-isip ng walang laman ang tiyan, kung hindi, mababa ang iyong asukal sa dugo. Ito ang aming strategist na si Zhu. Hahaha, tama iyon. Si Afu, ang strategist ng timog na rehiyon. Ang pangalan ay parang ang pinakatamad sa nayon. Ang maraming sinasabi ng mga daga ay hindi nangangahulugang matalino sila. Marunong siyang magsalita. Bihira ang matalinong baboy na demonyo. Huwag kayong magkamali, hindi ko pinabayaan ang depensa ng lungsod. Nakaayos na ang mga pader, mga daan ng pagkain, at mga lugar ng ligtas na kanlungan para sa mga tao. Kailangan lang ni Afu ng kaunting pag-iisip para suriin ang sitwasyon. Kapag nag-isip ka, nagugutom ka.
Sa totoo lang, ito ay dahil sa pagtaas ng metabolic na taktika. Mukhang mayaman sa kaalaman ang salitang ito. Hindi ko muna ito tututulan. Baka magmukha akong magaspang. Ano ba talaga ang sitwasyon ng tinatawag na alon ng mga hayop, General Kin? Hindi ito normal na alon ng mga hayop. Ang tunay na kawan ng mga hayop ay iiwas sa mga mabatong dalisdis kasi sumasakit ang paa doon. Pero nitong mga araw na ito, ang pagdagsa ng mga halimaw ay mula sa batuhang talampas. At pinipili pa talaga ng batuhang talampas na magtungo patungong granaryo para takutin kami. Parang may taong sinadyang nagtutulak o nagpapanggap. Hindi pa sira ang ulo ng binata dahil sa itlog ng kabute. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga kabute? Ngayon ang kasong ito ay isang klasikong halimbawa para sa aming koponan. Ito ang personal na obra maestra ni Lin Chen. Kagabi may ilang maliliit na hayop na tumakbo sa mga gilid ng lungsod. Sabi nila may mga kakaibang ingay sa gubat. Maraming kawan ng hayop ang natakot at nagkagulo. Hindi kami makapangahas na paalisin ang bigo. Natatakot kaming masaktan sila, ang bigo ng mga bato. Takot na masaktan sila, kaya't humingi kami ng tulong sa Yushusek para pakalmahin sila. Aalamin namin ng mabuti. Taytay na sama. May anino ng hayop na lumalapit sa labas ng kampo ng general. Huwag magmadali, ngayong gabi, ang kanlurang kampo ay isang panggagaya. Ang tunay na problema ay nasa Hilagang Kanal. Doon may tumutunog ng kakaibang tambol. Zhu, medyo hindi ka pani-paniwala ang iyong lutong ito. Hindi ka pani-paniwala pero tama. Profesional sa paghahanap ng mga nawala at pansamantalang taga-imbestiga. Tipo ng mga daga. Ang dating nitong organisadong hanay. Sa wakas, bumangon na ang kaharian ng mga daga. Kuya Baboy, hindi ka ba kinakabahan? Nakakatakot mga anino sa labas, halos nakapila na. Ang pagkakaba ay makakaapekto sa panunaw. Ang pakinggan parang nag-iarte. Ngunit may katotohanan ito. Sa tingin mo rin ba? Beijing. Masyadong maayos ang anyo ng mga hayop sa Xingwai. Ang tunay na kawan ng mga hayop ay hindi nakapila tulad ng mga tao sa pamilihan. Ang ikalawang hangin ay nagmumula sa bigo. Ngunit ang kakaibang tunog ay umaabot mula sa kanluran. Ipinapakita nito na may gumagamit ng lambak para makapaghatid ng tunog. Kaya ang nakikita ni Xing ay hindi laging tunay na hayop. May amoy ng tokwa malapit sa ikatlong bodega. Pero ang paboritong pagkain ng mga hayop ay ang damo sa bundok. Hindi sila magtutulungan para lang sa tokwa. Sandali, hindi ba gusto mong kainin ang tokwa? Gusto kong kainin pero hindi ibig sabihin na nakasentro ang buong mundo sa tokwa. May paliwanag si Zelly tungkol dito. Parang nadapa ako sa buhay dahil sa sinabi niya. May mga tao na gustong ilipat ang mga sundalo. Ang tunay na layunin ay maaaring nasa likod ng hilagang batis. Sa loob ng 500 ng butil ay ang lambak ng mga hayop sa kagubatan. Sabay silang gumagawa ng mga ilusyon, habang ginugulo nila ang tunay na kawan ng mga hayop gamit ang mga kakaibang tunog. Kung ang tunay na kawan ng mga hayop ay magulat at tumakas, magkakagulo ang bayan at ang kagubatan. Sa 500 ng butil, kaya hindi dapat tayong sumalungat ng matigas. Kailangan munang paghiwalayin ang totoo sa hindi totoo bago kumalma. Kanlurang kampo, malambot na lambat, sasaluhin lang, hindi sasaktan. Iwanan ang puwang sa timog na dalisdis. Ilayo ang takot na hayop, magpadala ng magaan na pagsisiyasat sa Hilagang Kanal. Kumuha ng ebidensya bago kumilos. Dati akong nag-alaga ng baboy, kumakain at natutulog lang. Ngayon, napagtanto kong maliit ang aking pananaw. Naunawaan ang pagkakamali. Ito ang unang hakbang sa pag-unlad. Huwag matakot, dadalhin namin kayo sa ligtas na lugar. Sabi niya, huwag magpanik, walang halimaw sa harapan. May tao lang na nag-aalaga ng mga bulaklak. Medyo magaling din ang teknolohiya. Tunay ngang may kakayahan ang Yushusek. Ang pangunahing dahilan ay maayos ang team setup. Ang tao ay responsable sa pagiging maamo. Ang fox ay responsable sa kagandahan. Ang mouse ay responsable sa salita. Ang pig ay responsable sa utak. At ano ang responsibilidad ko? Ikaw ang pinipili ng kwento. Salamat, parang hindi iyon papuri sa akin. May galaw sa hilagang libis, maraming yabag. May tunog din ng pagkiskis ng mga balat ng hayop. Umalis ka, tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo ay totoong hayop. Naiintindihan. Mga kaibigan, mukhang matindi ang aninong ito. Parang isang pansamantalang grupo na nakasuot ng balabal ng higanteng halimaw. Pero ang amoy ay parang tao. May kaunting amoy ng nilutong tinapay. Tama nga, may problema. Kumuha ng ebidensya bago ilantad. Rex ng mga daga, mukhang may sistema ang grupo mo. Parang kakakuha lang ng DI mula sa departamento ng mga daga. Profesional na koponan, tanggihan ang maramihan, kailangan may seremonya ang pagsisiyasat. Huwag mag-alala, kami ay nakikinig, nanonood, at kumukuha ng ebidensya lamang. Walang direktang kontak. Kung marinig ng kabilang panig na may nagrereklamo, tiyak na hindi kami iyon. Siyempre, may ibang nag-uusap. Mas mabuti pang talagang manahimik ka. Ang tunay na halimaw ay hindi ganito maglakad. Sobrang maayos.
Parang may nagbibilang sa loob ng hakbang. 121,121 pagsasanay ng peking halimaw ay nagsimula. Ang pagkukunwari na ito ay parang minadaling takdang aralin. Pati ang guro, nang makita ito, gusto siyang pauwiing ipasulat muli ng 3 beses. Kailangan pa niyang magsumite ng sulat pagsisisi. Nakumpirma ang peking pagdagsa ng mga halimaw. Ngunit hindi pa iyon sapat. Kailangang hanapin ang bagay na ginagamit nila para gumawa ng kakaibang tunog. Sila pala ay alam pa na matalino si Afu. Mukhang nakasulat ito na parang anunsyo para sa isang pagtatanghal. Mayroon pang ang tagapamahala para sa pagtawa ng madla. Mukhang handa silang dumating. May malaking bitag pa sa lalim ng hilagang bangin. Siguro gawa iyon ng pinunong si Wang Yuan. Kailangan itong kontrolin agad. Kung hindi, magpapatuloy na matakot ang mga totoong hayop. Nagsimulang gumalaw ang mga peking anino ng hayop sa kanlurang kampo. Ang pag-aayos ni Tagapayo Zhu ay matatag na parang nilagyan ng 4 na paa ang mesa, at hindi yumanig kahit isa man sa 4 na paa. Mga aktor ng peking hayop sa harapan, mag-ingat. Nasa profesional na antas ng pangutya na kayo. Pakiusap, pabulong ka. Hindi pwede. Umabot na ang emosyon. Nagliliyab na ang bibig. Yung sinasabi nating dumadaan lang tayo, naniniwala ka ba? Anyway, nagtatanong ka habang may mga sungay sa ulo mo. Medyo hindi ito nirerespeto ang talino ng mga manonood. Ang pagdakip sa peking hayop ay simula pa lang. Nasa alinggaw pa si Zhugu. Sinasabi ko na mainit itong hedger. Pag tumakbo ako ng 3 hakbang, nagiging estranghero na ako sa direksyong hilaga, timog, silangan at kanluran. Malaking eksena ng pagkakatuklas. Kapag nahawakan ang peking hayop, nagkakalat ito. Talagang nakakahiya, nagsisimula ng umusbong. Huwag mong hadlangan ang mga sundalo sa kanilang gawain. Hindi ko sila hinadlangan. Nagsasalita lang ako sa lugar upang maiwasan ang sobrang katahimikan. Ginagamit ninyo ang alon ng mga hayop para guluhin ang hangganan. At nagdulot pa kayo ng takot sa mga hayop sa gubat. Alam ba ninyo ang magiging resulta? Gumagawa lang kami para sa bayad. Sabi ay takutin lang ang bodega ng butil. Hindi talagang saktan ang tao at hayop. Sino ang nakakaalam na ang trabahong ito ay may kasamang psikolohikal na presyon? Sino ang nagdala sa inyo dito? Itim na baging. Binigyan nila kami ng echuvali at balat ng hayop para magpanggap kaming alon ng hayop at dalhin ang mga gwardiya sa kanlurang kampo. Pumunta sila sa Bigo para gumawa ng ibang bagay. Tama nga. Hindi maganda, umuugong na ang pangunahing lambak ng Bigo. Nagsisimula ng lumipat ang tunay na kawan ng mga halimaw sa lumang lambak. Kung ang tunay na kawan ng mga halimaw ay madadala sa lumang lambak, masyadong masikip ang terrain doon. Magkakaroon ng gulo-gulo. Ibigay kay General Qin ang mga taong ito para sa tamang proseso ng mga tagapangalaga ng bayan. Pupunta tayo sa Bigo. Magpapadala ako ng tulong. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na may isang napakalaking kulay bughaw na palaka sa Bigo. At may nakasakay dito na isang taong mahilig magpos. Magpos. Sumisigaw pa ang kabilang panig. Lin Chen, lumabas ka at harapin ako. Lin Hao, binabati ang matagal ng kakilala na bumalik. May dala pang malaking palaka na sakyan. Napakaastig, pero medyo basa. Paano siya napasama sa Black Vine? Una, ayusin ang mga hayop, tapos alamin kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Target ng Bigo. Unahin ang hayop bago ang tao. Sa huli, tingnan ang makulay na palikpik na toad. Kailangan ba itong ilubog sa makina? Hehe, ang pagpasok ay napakaastig. Pangunahing dahilan ay ang hairstyle. Parang tinamaan ng kidlat sa pag-aaral. Huwag na lang magsalita. Lin Hao, sa wakas ay nandito ka na. Lin Chen, sa wakas ay nandito ka na. Nagsanay siya sa linyang ito. Kahit ang palaka, narinig na ito. Paano ka napasama kay Hei Meng? Gusto ko lang patunayan na hindi ako talo sa iyo. Kaya ko ring makakuha ng mas malakas na kapartner. Maaari ko ring makita ng lahat. Sa pamamagitan ng pagkalat ng programming, para takutin ang mga hayop at patunayan ang sarili. Hindi ito pagpapalakas. Ito ay pagbibigay ng utak sa hangin. At kahit ang hangin ay ayaw ng init.
Nagalit sa akin sa pamilya Lin. Sinasabing hindi ako marunong magpatalo kahit kailan. Sabi ng Black Vine Alliance, basta tutulungan ko silang ilihis ang mga gwardya. Bibigyan nila ako ng bagong mga mapagkukunan para sa pag-aaral. Kaya pumayag ka na. Sabi nila, hindi sila mananakit at hindi rin sila mananakit sa mga hayop basta't lilikha lang ng kaunting kaguluhan. Klasikong linya, sandali lang. At saka tuloy-tuloy na pagbagsak. Naging lahar na parang combo. Huhu. Gusto ba niyang gawin iyon? Haha, siya ang aking kasama sa hayop. Ang kasama sa hayop hindi mo kailangang gawing patunay. Hindi mo pa ba naintindihan noong panahon ni Jinyu? Napaka-absurd ng sitwasyong ito. Nakatuon sa emosyon ng ilong, nagtatampok ang aking ilong sa isang protesta. Huminto si Lin Hao. Hahaha. Hindi ko na kayang huminto. Pinapabilis ng mga tao sa likod ang tunog ng tambol. Ang mga kulay abong palaka ay nagiging nerbiyoso sa tunog ng tambol. Talagang kontrolado ng bambodrome sa kailaliman ng bigo. Una, ikalat ang mga bagay pagkatapos ay putulin ang buto, gopher. Panahon mo nang maghukay, hindi pa nga ako nakakapagsalita ng maayos. Bigla mo akong pinapagawa ng infrastruktura. Hindi ba't ikaw ang nagmimina? Panahon na para patunayan ang halaga ng inyong grupo. Mga pamilya, nagsimula na ang koponan ng mga bulating lupa. Ngayon, hindi tayo maghukay ng chismis. Maghuhukay tayo ng kanal para sa bentilasyon. Naghahanda si Bailinyo ng ilaw. Tinutulungan ng daga ang dakilang dilaw. Naiintindihan. Enye. Tungkol sa paghukay ng kanal, sa wakas, sakto na sa aking propesyon. Dati puro salita lang ang paggawa. Ngayon, nagsisimula na ang gawain sa lupa. Kayo, mga naghukay, talagang mahusay kayo. Ngayong araw, ipapakita natin sa mga taga-kolekta kung ano ang kaya namin. Ano ang ibig sabihin ng estetika sa ilalim ng lupa? Yung may prinsipyo ng pagpapadaloy ng tubig. Ika-isa na kanal, kaliwa ng 3 tiyay. Huwag lumiko sa guhong numero 2. Huwag mong guluhin ang sarili mong landas. Panatilihin ang bentilasyon sa guhong numero 3 at magpakalat ng ulap. Hindi ito para sa paghukay ng ilalim ng lupa para kay Black Vine. Tapos na ang marka ng ruta. Nakaplant ang mga daga sa konstruksyon. Bawasan pa ng kalahating pulgada ang kaliwang kurba. Itama ang kanan na kurba sa direksyon ng hangin. Mag-iwan ng puwang para sa kidlat. Kung hindi, mag-aaway ang hangin. Kapatid Zhu, alam mo pa kung nag-aaway ang hangin. Ang hangin ay katulad ng tao. Kapag masikip ang daan, madaling magdikit-dikit. Dumaan ka sa direksyon ng liwanag, huwag kang matakot. Mga maliliit na hayop, nasa unahan ay ligtas na damuhan. Hindi ito karanasan ng mahamog na usok. Huwag kang matakot, ako ay isang lehitimong emosyonal na pagpapaluwag sa talampakan. Walang membership. Tigil, ang aking dignidad ay malapit ng maging durog na tofu. Hindi ito tinatawag na atake. Ito ay tinatawag na emosyonal na pagpapaluwag sa talampakan. Nakatuon sa banayad ngunit nakakagulat. Mahirap suriin ang iyong paraan pero epektibo. Saan ang pangunahing buto ni Lin Hao? Nandoon ang tao mula sa Nine Corps platform na nakasuot ng itim na vinyas. Kung hindi natin putulin ulit, mababara ang mga lumang buto. Kapag nagsimula itong magbara, magulo ang tao at magulo rin ang sitwasyon. Inihahanda ni Bailinyo ang pagpapakalma sa mga hayop. Dinudumog ng daga ang leader upang iligtas si Shitai. Ipagpapatuloy ni Dahuang ang pagpapanatili ng bentilasyon sa kanal. Nabalitaan ko na ngayong araw ang groundhog hindi lang nagsasalita, naghuhukay pa. Sino na naman ang tumutugtog ng tambol? Hindi na ba pwedeng matulog ang ibon? Kakatapos ko lang managinip na nakakita ako ng unan na gawa sa ulap. Gising na ang senior. Mapapahamak ang tambolero. Pero dapat si Higi ang malas. Unahin munang basagin ang buto. Hindi natin dapat hayaang magpatuloy silang magsiksikan. Harangan dito. Magtatakot ang kawan ng hayop sa sarili nila. Tayo ang mahuhulog sa gitna ng kawan. Lahat kaming mamamatay. Walang makakaligtas. Sumunod sa ilaw. Hindi ka mapapahama. Mga kaibigan sa hayop, hindi ito daan ng overtime. Ito ay ligtas na labasan. Huwag magmadali, isa-isa lang. Bawal ang sumingit, mababawasan ang imahe. Magpatuloy ang patrol. Unahin ang mga usa. Ang mga tupa sa kanan. Huwag yakapin ang puno, Little Bear. Na-stress din ang puno.
Isang salita mula kay Zhu. Kahit ang puno ay huminahon. Patuloy ang pagbilis ng tunog ng tambol. Kailangan pang hampasin para maitaboy ang mga hayop. Sino ang makakagawa nito? Hindi ako kikilos. Tatanungin kita kung mayroon kang disiplina sa oras. Mas nakakatakot ang sinabi ng nakatatanda kaysa sa direktang magalit. Parang may umakyat na tagasuri mula sa langit. May limitasyon na 5 minuto. Kayo na ang bahalang humawak dito. Ako ay responsable lamang sa pagpigil ng ingay. Sapat na iyon. Pansamantalang pangangalaga. Salamat sa pakikipagtulungan. Para maibalik, magparehistro muna ng paghingi ng tawad. Nasaan ang martilyo ko? Huwag nang maghanap pa, pati ang panggagawang reserba ninyo ay na-archive na ni Haring Shu. Maayos ang bilang, kaya kayong makalahok sa pagsusuri sa counter. Ang mekanismo sa loob ni Lin Chenggu ay nasa kanan. Hoy! Ito ang Echo Wood Chip. Kapag inalis, hindi ito makakaistorbo sa mga hayop, kaya't hayaan siyang manahimik. Ngayon, mukhang Beastmaster na. Hindi ito tungkol sa lakas ng boses, kundi sa kakayahang patahimikin ang kaguluhan. Sino ang makakapagpayapa sa gulo? Salamat, Senior. Walang anuman, tapos na ang pasalamat. Huwag mo na akong pauwiin sa gitna ng gabi sa susunod. Hindi ako nocturnal na ibon. Huwag kang tumigil. Si Zhu Jonshi, ang panganib sa kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran, tama lang ang pakiramdam ng kahihiyan. Maaaring ituring na isang modelo ng sibil na konstruksyon sa hangganan ng bayan. Sabi ko na sayo, dito siya pupunta. Sabi ni Afu, hindi dapat sinasayang ang tokwa. Halika. Huwag mo akong pagtawanan. Kanina nga, medyo gusto ko talaga. Pero napigilan ko. Ngayon, may mas importanteng dapat asikasuhin. Ginoo, sobrang bigla ng pagdating ninyo sa lungsod. Parang biglang may pumasok na bato sa loob ng sapatos. Gusto ko lang manalo sa'yo kahit isang beses. Ano ang mapapatunayan ng panalo sa akin? Pinaguguluhan mo ang kawan. Nagdudulot ka ng tensyon sa bayan, at pinapahamak mo rin ang sarili mong kasama. Hindi ka nananalo, isinasalubong mo ang sarili mo sa kapahamakan. Tingnan mo, sa pisikal na kahulugan, nagiging totoo rin ito. Handa ang kasama ng hayop na sumunod, hindi nangangahulugang handa ng madala sa maling landas. Pasensya na. Sige na, patawarin mo si Bubble. Ikaw, palaka, ang puso mo ay malambot na parang bagong steam na bun. Pasensya na, hindi ko na muling. Gagawing kasangkapan para patunayan ang sarili. Naka-assign na ang target. Kailangan ding sumunod ang mga lumilipad na bagay sa sistema ng pagpaparehistro. Kalawang. Pinapunta nila ako sa malalim na bahagi ng lumang gubat. Doon ay isang sinaunang lugar ng mga hayop noong panahon ng mga ninuno. Sabi nila kapag pinukaw mo ang pangkalahatang tambol doon, mapipilitan ang mga hayop na ipakita ang kanilang tunay na anyo. Kailangang agad itong ayusin. Grabe, ang dilim ng mga binyang nakapalibot sa malaking bilog na ito. Gusto nilang magkaroon ng sapilitang press conference para sa 1-2. Babalik ako kasama ninyo. Para harapin ang mga alituntunin ng sekta at ang angkan. Ngunit ngayon, tulungan mo ako sa isang bagay. Alam ko ang kanilang pasukan. Sige, pero hindi ito para manalo sa sinuman. Ito ay para sa pagtuwid. Naiintindihan ko. Naka-unlock na ang huling kopya ng pasukan. Pakitandaan ng lahat. Ngayon, hindi tayo umaasa sa salita kundi sa koponan. Maari ring dalhin ang bibig. Sino ba ang nakakaalam, baka makatulong? Kapatid Zhu, sa wakas ay kinilala mo na ako. Huwag magkamali, ito ay alternatibo. Tara na, kailangan itong matapos bago umabot ang tunog ng tambol. Paghahanap ng bagay. Mukha bang parang tahanan ng mga hayop ang lugar na ito, Ginoo, at napakaganda ng espasyo para sa imbakan. Maganda ang pagkakauri ng mga bitak. Sabi sa sinaunang scroll. Ang mapa ng lahat ng hayop ay hindi ginagamit para utusan ang lahat ng hayop, kundi para pangalagaan ang kasunduan ng pamumuhay ng sama-sama. Pangangalaga sa kasunduan ng pakikipamuhay. Ibigay ang mapa ng 10,000 hayop. Kung hindi, magugulo muli ang mga kawan ng hayop. Klise naman ang linya mo.
Sa training ng mga kontrabida, iisang aklat aralin lang ba ang binibigay? Tuoying, nakasulat pa nga sa pabalat kung paano magsalita para magmukhang kontrabida. Ang mapa ng 10,000 hayop ay hindi pag-aari ng iisang tao. Hindi rin magiging kasangkapan para kontrolin ang mga hayop. Magiging kasangkapan para kontrolin ang mga hayop. Ano ang gusto mong gawin? Unahin ang pagdating sa likod ni Yuanzong. Mga kaibigan na mahilig sa hayop at sa ilang patuloy na naniniwala at nakikipag-ugnayan ng hindi naunawaan. Magsalita ng kaunti, makinig ng marami. Tanggapin ang pagsisimula ng konstruksyon ng bibig. Huwag matakot. Makinig sa hangin sa ilaw. Bumalik sa sarili mong daan. Huling beses kitang tutulungan sa pagsusulat. Ikaw na ang bahala sa natitira. Maraming salamat, Senior. Ngayon, hindi ka magrereklamo, Senior. Medyo hindi pa ako sanay. Parang nilagyan ng asin ang kawali bigla. Hoy! Kaliwa, kaliwa. Hindi yan yung kaliwa. Yung hindi ka pinipiga sa kaliwa. Pwede bang magbawas ka ng salita? Hindi pwedeng, ito ang espiritu ng grupo. Kung hindi, parang nagbubuhat ng bato ang pagbunot ng buto. Ang maliit na usa ay pumunta sa kaliwa. Huwag makialam, yan yang. Sumunod si Xiao Shan Sayong. Huwag yakapin ang binti ng daga. Buksan ang daan sa gilid. Manatiling tahimik. Sama-samang naninirahan ang lahat ng hayop. Ang palad ay kasunduan. Isalin mo, huwag agawin ang manibela, magandang buhay sa lahat. At siguraduhin nakatali ang bag. Dapat pinong-pino ang tofu. Hahaha. Maaari mo namang gamitin ang wangshutu para utusan sila. Naglakad ako dito mula sa simula. Ang unang bagay na matutunan ay ang kaibigan ay hindi kasangkapan. Pangalawang bagay, ang groundhog ay hindi lang matapang sa bibig. Kaya rin silang maghukay ng butas. Pangatlong bagay, dapat higpitan ang bag ng imbakan. Ikaapat na bagay, dapat mong pino ang tofu ng pino. Talagang humanga ako sa pagkakataong ito. Huwag mo akong sundin mo ang mga patakaran, makipagkaibigan ka. Mananatili ako sa timog na bahagi ng ilang panahon. Tutulungan ko na mapakalma ang makukulay na palaka at mga hayop na espiritu. Mula pa noong sinaunang panahon, ang lahat ng hayop ay pinangangalagaan ng 3 panig. Hindi mo pwedeng agawin mag-isa ang larawan ng lahat ng hayop. Mas malinaw ito kaysa sa maraming tao. Malayo pa ako. Maging isang batang tagapangalaga ng mga hayop muna. Magpatuloy sa pag-aaral kung paano makisama sa lahat ng hayop. Mukhang medyo seryoso ang posisyon. Pero huwag kalimutang magdala ng pagkain. Ako ang bahala sa mga dala. Dapat 0 ang pagkakamali. 3 buwan ng inihaw na manok. Sa wakas, ang pangarap ay naging realidad. Ngayon, nabalutan ng malutong na balat ang buhay ko bilang daga. Huwag kang magmadali kumain. Batang daga, dahan-dahan ka lang. Kuya Zhu, iyo ang tokwa. Ang hita ng manok ang aking hangganan. Mula sa tambak ng kabute sa Huangling hanggang sa sinaunang panahon ng libu-libong mga hayop. Sa buong biyahe mo, sobra kang palakwento pero matatag ka naman. Karamihan ay dahil matigas ang kapalaran ko. Mas matigas pa ang kasama ko. At matigas din ang bibig namin. Hahaha. Ang tunay na paraan ng pagmamando sa mga hayop, hindi para ipababa ang ulo ng lahat ng hayop, kundi para pareho kayong makataas ng ulo ng may kapanatagan. Kaya ang konklusyon ay, magsalita ng maayos, hanapin ang mga bagay. Kumain ng maayos, hanapin ang mga bagay. Ihigpit ang bag ng mga gamit, mas magiging maayos ang mundo.